King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1148. Pagpapakita ng kanyang lakas. Uncle Ching. Uncle Ching, okay ka lang ba? Ang mga miyembro ng Green Jade Ship Race ay may mga kagyat na ekspresyon habang sila ay nagtitipon sa paligid ni Uncle Ching. Malungkot ang ekspresyon ni Uncle Ching habang tinitingnan ang lalaking nakabaluti na itim na nakakunot ang mga kilay. Agad na sumilay sa kanyang mga mata. Ang paglilinang ng kalaban na ito ay dapat nasa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, ngunit ang Heisan ay hindi ordinaryong Mystic Light Realm. Isa siyang dalubhasa sa Mystic Light Realm mula sa Blazing Fire Golden Ship Race at personal bodyguard ni si Jinhua, kaya dapat na mas malaki ang kanyang lakas kaysa sa normal na early stage na Mystic Light Realms. Ang mga sugat ni Uncle Ching ay hindi pa rin ganap na nakaka-recover, kaya halatang hindi siya ang kalaban ni Heisan. Ang hindi inaasahan ni Uncle Ching ay na si Heisan ay umatake ng buong lakas ngayon na walang pinipigilan. Pinatunayan nito na totoo ang sinabi ni si Jinhua kanina. Si Elder si Liuhan, na narito upang humingi ng proteksyon, ay hindi man lang sila inilagay sa kanilang mga mata at gusto lang niyang gamitin ang pagkakataong ito upang i-squeeze ang potensyal ng Green Jade Ship Race. Nag-iisip pa nga si Uncle Ching kung si Jinhua ay nagdulot ng kaguluhan sa Green Jade Ship Race sa ilalim ng utos ni si Liuhan. Ano man ang mangyari, naunawaan ni Uncle Ching na hindi na sila maaaring manatili sa Blazing Fire Golden Ship Race. Sa mundong ito, walang lakas ang ibig sabihin ng walang relasyon. Paumanhin, hindi ka dapat naantala ng Green Jade Ship Race. Bagamat wala silang ginawang mali, kinailangan ni Uncle Ching na humingi ng tawad kina Heisan, si Jinhua, at kasama. Young lady, young master, umalis na tayo sa lugar na ito. Sabi ni Uncle Ching. Ang iba ay hindi rin pipi. Malinaw na alam nila na ang pananatili sa likod ay kapareho ng pagharap sa Giant Spirit Deer Race. Sinubukan mo lang salakayin ang young master ko, tapos ngayon gusto mong umalis ng ganon-ganon lang. Malamig na tumawa si Heisan at nagsalita sa malakas na tono. Ang mga kalapit na disipulo ay tila nakaramdam ng kung ano at nagsimulang umatras. Ano? Ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng Green Jade Ship Race ay kapansin-pansing nagbago. Sa simula pa lang, si Jinhua ang gumugulo sa Green Jade Ship Race, ngunit hindi nila hinahayaang umalis si Uncle Ching pagkatapos niyang humingi ng tawad. Sumama ka sa akin at aminin ang iyong mga kasalanan kay Elder C. Nagpakita si Heisan ng mapanghamak na ekspresyon ng kumalat ang nagniningas na pulang Mystic Light Sacred Power mula sa kanyang mga palad at pinataas ang temperatura ng langit at lupa. Blazing Fire Sky Pole Hand. Lumawak ang mga kamay ni Heisan at naging isang pares ng nagniningas na pulang hayop na kuko, at naglabas ang mga ito ng nakamamatay na aura na nanginginig sa puso. Agad na naging gulat ang ekspresyon ni Uncle Ching. Ang cultivation ni Heisan ay mas mataas kaysa sa kanya, at wala rin siya sa kanyang peak state. Siguradong hindi siya ang kapareha ni Heisan. Higit pa rito, sila ay nasa teritoryo pa rin ng Blazing Fire Golden Ship Race. Sa sandaling kumilos sila, ang buong Green Jade Ship Race ay mapaparusahan. Whoosh! Lumipad ang figure ni Heisan patungo kay Uncle Ching na may maitim na pulang maapoy na kuko. Sa sandaling ito, isang madilim na dilaw na kidlat ang kumislap sa harap ni Uncle Ching. Boom! Isang malakas na pag-agos ng pisikal na puwersa at pagkalat ng kidlat. Ang lahat sa larangan ng martial arts ay nakaramdam ng nakakatakot at mabigat na pressure na bumaba sa kanila. Hindi sila makagalaw, at ang kanilang true yuan at mga bloodline ay halos ganap na nagyelo. Arg! Napasigaw si Heisan habang ang kanyang mga braso ay nabasag ng nangingibabaw na kapangyarihan. Ang kanyang figure ay itinapon pabalik sa isang bulwagan ilang daang yarda ang layo. Bam! Si Heisan ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang nakatingin kay Zhao Feng sa gulat. Bagamat mayroon siyang sacred body, ang kanyang dalawang braso ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paggaling. Kailangang malaman ng isa na ang estado ng pag-iral ni Zhao Feng ay umabot na sa antas ng isang true god, at naglalaman ito ng mapangwasak na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang katawan ng isang maliit na maagang yugto ng Mystic Light Realm ay walang silbi laban kay Zhao Feng. Ito, Senior Zhao.
Nanginginig ang ekspresyon ni Uncle Ching habang nakatingin kay Zhao Fang. Nagulat siya sa kapangyarihan ni Zhao Fang, ngunit pagkatapos, huminga ng malalim si Uncle Ching. Sila ay nasa teritoryo ng naglalagablab na apoy na Golden Ship Race. Matapos salakayin ang isang miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race, hindi na makakaalis si Zhao Fang dito ng buhay. Dahil si Zhao Fang ay dinala dito ng Green Jade Ship Race, ang Green Jade Ship Race ay madadami din. Gayunpaman, kahit na walang ginawa si Zhao Fang, ang Green Jade Ship Race ay hindi makakaligtas. Sino ka? Gaano ka maglakas loob na atakehin ang Blazing Fire Golden Ship Race? Si Jinhua ay nagpahayag ng gulat sa unang pagkakataon. Ang lakas ng taong ito ay hindi dapat maliitin. Nagawa niyang talunin sa Heisan sa isang galaw. Sa sandaling ito, ilang makapangyarihang aura ang lumitaw mula sa mas malalim na lugar sa loob ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ho! Ho! Lumitaw ang tunog ng paglipad nang dumating ang 6 na Mystic Light Realm expert ng Blazing Fire Golden Ship Race sa larangan ng martial arts. Sino ang maglalakas loob na kumilos ayon sa gusto nila sa Blazing Fire Golden Race? Ang nangungunang elder ay may nagninangas na mainit na tingin at goatee habang nakatingin kay Zhao Fang na may galit. Sa mga mata ng elder na ito, ang lakas nitong lalaking may gininto ang buhok ay nasa huling yugto man lang ng Mystic Light Realm para magawa niyang talunin si Heisan sa isang galaw. Higit pa rito, ang kanyang lakas ay malamang na mas malaki kaysa sa iba sa parehong paglilinang. Gayunpaman, ito ang teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ang elder ay may 5 higit pang eksperto sa Mystic Light Realm sa tabi niya. Gaano man kalakas ang lalaking may gininto ang buhok na ito, hindi siya mapapantayan ng mga ito. Fifth Elder, mabilis na patayin ang taong ito. Naglakas loob siyang hamanin ang superiority ng Blazing Fire Golden Ship Race. Itinuro ni si Jinhua si Zhao Fang at agad na sinabi. Ang mga mula sa Green Jade Ship Race ay agad na nagpahayag ng mga hitsura ng kawalan ng pag-asa. Hindi nila inaasahan na lalabas ang 6 na Mystic Light Realm expert ng Blazing Fire Golden Ship Race pagkatapos kumilos si Zhao Fang. Ang elder na ito na may goatee ay ang 5th elder ng Blazing Fire Golden Ship Race, at naabot na niya ang peak stage ng Mystic Light Realm. Ang kanyang lakas ay hindi masusukat. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay mas mapuwersa si Zhao Fang. Gaano ka maglakas loob na kumilos ng ganito sa harap ko? Umihip ang gininto ang buhok ni Zhao Fang habang pinupunasan niya ang kanyang malamig na mga mata sa mga taong nasa harapan niya. Matagal na siyang nasa Ancient Desolate Realm of Gods, kaya nagsimula siyang umangkop sa lugar na ito. Lakas ang pinagmulan ng lahat. Mapahiya lang ang mahihina. Oras na para ipakita ni Zhao Fang ang kanyang lakas at kumuha ng ilang resources mula sa Blazing Fire Golden Ship Race. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kanyang sarili, si Zhao Fang ay mayroon pa ring Black Destruction Serpent Dragon, na isang napakalalim na butas para sa mga mapagkukunan. Nagsisimula na siyang kulang sa resources. Ano? Ikaw? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng 5th Elder habang siya ay nagalit. Karaniwang kinopya ni Zhao Fang ang kanyang sinabi ngunit kumilos sa mas mahigpit na paraan. Maging ang mga mula sa Green Jade Ship Race ay nataranta habang nakatingin kay Zhao Fang nang may pagtataka. Si Zhao Fang ay napakalakas at mahinahon pa rin kahit sa harap ng 6 na eksperto sa Mystic Light Realm. Hindi nila alam kung ito ba ay dahil hindi alam ni Zhao Fang kung paano isinulat ang kamatayan o kung siya ay tunay na malakas. Sino ang taong ito? Anong klaseng bloodline ang mayroon siya para kumilos ng ganito? Nang hindi alintana, hindi niya alam kung gaano kataas ang langit o kung gaano kakapal ang lupa. Gaano siya maglakas loob na kumilos ng ganito sa harap ng 5th Elder. Tinalakay ang ilan sa mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race sa paligid. Nagulat sila o nagsimulang kotsain si Zhao Fang. Sige. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon kung ano ang ibig sabihin ng masaktan ako. Ang 5th Elder ay umungal sa galit. Ho! Ang 5th Elder at ang iba pang 5 eksperto sa Mystic Light Realm ay nagpakalat ng kanilang Mystic Light Sacred Power at agad na kumilos. Isang surge ng nakakatakot na aura ang kumalat sa buong larangan ng martial arts. Ang sinumang nasa ibaba ng Mystic Light Realm ay agad na umatras ng ilang daang yarda at nagtago sa mga kalapit na gusali.
Tanging ang 6 na miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race at Zhao Feng ang naiwan sa larangan ng martial arts. Tiyak na mamamatay ang taong iyon. Malamig na sumimangot si Jinhua habang nakatingin kay Zhao Feng ng may paghamak, ngunit sa sumunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago at siya ay nanlamig. Boom! Boom! Pang! Ang 5 iba pang eksperto sa Mystic Light Realm mula sa Blazing Fire Golden Ship Race ay binagsakan sa lupa ng isang pressure na kasing bigat ng Mount Tai nang lumapit sila kay Zhao Feng. Gaano man sila nagpupumiglas, hindi nila nagawang makalaya. Para naman sa Fifth Elder, umubo siya ng dugo pagkatapos na lumipad sa isang suntok. Ang 6 na Mystic Light Realm Elders ng Blazing Fire Golden Ship Race ay natalo ni Zhao Feng sa isang galaw. Ang buong larangan ng martial arts ay nabalot ng madilim na dilaw na puwersa ng kidlat, at ang matigas na lupa ay nagsimulang magbasag pulgada bawat pulgada. Ang mga angkan na nagtatago sa mga nakapalibot na gusali ay nakabuka ang mga bibig habang nakatingin sa mga nangyari ng hindi makapaniwala. Senior Zhao. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Yoliner habang tinagpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Sa tabi niya, si Liu Yun ay tumingin kay Zhao Feng na may nagninangas na tingin. Paano ito posible? Ikaw. Napahawak ang Fifth Elder sa kanyang dibdib nang lumitaw ang pagkabigla sa kanyang mukha. Pinigilan ni Zhao Feng ang 5 early stage na Mystic Light Realms at labis na nasugatan ang isang peak stage na Mystic Light Realm expert sa isang suntok sa sandaling kumilos siya. Paano ito naging posible? Batay sa pandaman ng Fifth Elder, ang paglilinang nitong lalaking may gininto ang buhok ay nasa huling yugto lamang ng Mystic Light Realm. Ang kanyang tunay na cultivation ay nasa Heavenly Divine Realm at itinatago lang niya ang kanyang lakas. Malinaw na hindi niya malalaman na nagawa na ni Zhao Feng na sugpuin ang mga demigod sa Continent Zone maraming taon na ang nakararaan. Matapos makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang estado ng pag-iral ni Zhao Feng ay umabot na sa antas ng isang True God. Nangangahulugan ito na ang kanyang pisikal na pag-atake ay lumakas din. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa Fifth Elder. Pinagsama-sama lang niya sa hangin ang isang invisible na layunin. Ho! Umihip ang hangin at mga ulap sa kalangitan ng may nabuong kamay ng kidlat at humawak patungo sa si Jinhua sa hindi kalayuan. Senior, iligtas mo ako. Sa sandaling ito, nakaramdam ng matinding kamatayan si Jinhua. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Feng ay lubos na nagulat sa kanya. Total, nasa Great Origin Core Realm lang siya. Naglakas loob ka bang hawakan si Jinhua? Isang dagandong ang umalinggonga mula sa isang gintong gusali. Whoosh! Isang madilim na berdeng figure ang agad na lumitaw sa pagitan ni Zhao Feng at si Jinhua. Boom! Pang! Agad na kumilos ang elder na ito at naghanda upang iligtas si Jinhua mula kay Zhao Feng. Second Elder. Sa gilid, ipinakita ng Fifth Elder ang isang masayang ekspresyon. Bukod sa kanyang sarili, ang ibang mga elder ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nahawakan lahat ang kapangyarihan ng Heavenly Divine Realm at mga demigod. Sa partikular, ang Second Elder si Liu Han ay isang piling tao kahit sa gitna ng mga demigod. Hihihi. Malamig na tumawa si Zhao Feng habang ginagalaw niya ang kanyang intent. Naisip ni si Jinhua na madyaging ligtas siya pagkatapos dumating ang kanyang lolo. Boom! Ngunit sa sumunod na sandali, sumabog ang kanyang katawan. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Senior Zhao. Nagsimulang manginig ang boses ni Uncle Ching. Noong una ay inakala niya na si Zhao Feng ay magkakaroon ng karapatang makipag-ayos sa Blazing Fire Golden Ship Race pagkatapos talunin ang Fifth Elder at ipakita ang kanyang lakas. Maaaring makatakas din ang Green Jade Ship Race. Gayunpaman, biglang pinatay ni Zhao Feng ang inapo ni si Liu Han kahit dumating na ang huli. Ang ganitong aksyon ay kapareho ng nakakagalit at direktang paghamon kay si Liu Han. Bakit gagawin ni Senior Zhao ang isang katangahang bagay? Ngunit ang inaasahan ni Uncle Ching ay hindi nangyari. Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin si Liu Han kay Zhao Feng na may malamig at maingat na tingin. Pinatay pa rin ng lalaking ito na may gininto ang buhok si Jinhua kahit na nakitang darating siya. Natakot ito kay si Liu Han. Kahit na si Jinhua ay isang inapo niya, si Jinhua ay mahina at walang silbi. Hindi masisiraan ng bait si Liu Han sa pagkamatay ng kanyang inapo.
Sa sandaling ito, isang matandang maladyos na boses ang tumunog mula sa isang madilim na gininto ang palasyo sa ipinagbabawal na bakuran ng teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race. Sabihin mo siyang puntahan ako. King of Gods, Kabanata 1149. Paggalang. Patriarch. Ang mga miyembro ng pamilya na naruroon sa larangan ng martial arts ay pawang ibinaba ang kanilang mga ulo bilang paggalang, na para bang sila ay yumuyuko sa isang emperador. Walang inaasahan na ang isang maliit na isyu sa pagitan ng dalawang Origin Core Realm disciples ay magtataas ng atensyon ng Blazing Fire Golden Ship Race Patriarch. Sumama ka sa akin. Si Liu Han ay malamig na tumingin kay Zhao Feng at nagsalita. Whoosh! Pagkatapos ay nawala ang dalawang figure. Sa ipinagbabawal na bakuran ng Blazing Fire Golden Ship Race ay isang gintong palasyo. Bagamat ipinagbabawal ang lugar na ito, walang mga bantay sa paligid o anumang defensive array. Ito ay dahil ang Patriarch ng Blazing Fire Golden Ship Race mismo ang pinakamalakas. Ang anumang 4-star power sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nangangailangan ng kahit isang True God. Sa mata ng 2 bituin at 3 bituin na puwersa, ang mga dalubhasa sa True God ay ang mga tunay na dalubhasa sa kaharian. Isang salita lamang mula sa isang True God ang makapagpapasya sa kanilang kapalaran. Sa loob ng isang maluwag ngunit tahimik na gintong bulwagan. Patriarch, dinala ko siya. Magalang na tumayo sa gilid ang Second Elder. Sa harap ng bulwagan ay isang matanda na may puting buhok at lantang aura. Ang taong ito ay ang Patriarch ng Blazing Fire Golden Ship Race, True God Skyfire. Ang kanyang mga mata ay biglang bumukas, at 2 sinag ng gininto ang liwanag ay tumingin kay Zhao Feng ng walang limitasyong puwersa. Tao, ano ang layunin mo sa paggawa ng gulo sa Blazing Fire Golden Ship Race at saktan ang aking mga angkan? Ang boses ng True God Skyfire ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Parang nanigas ang buong bulwagan. Ang pagtataas lamang ng isang kamay o paa ay nangangailangan ng isa upang harapin ang napakalaking presyon. Naramdaman ng Second Elder na kahit ang paghinga ay mahirap, ngunit si Zhao Feng ay may kalmadong ekspresyon at matatag na aura. Gusto lang nitong makakuha ng ilang resources mula sa Blazing Fire Golden Ship Race sa pamamagitan ng pag-asa sa aking lakas. Diretso si Zhao Feng sa punto at tumingin sa True God Skyfire. Dahil matagal na siyang nasa Ancient Desolate Realm of Gods, naiintindihan ni Zhao Feng ang mga patakaran ng mundong ito. Ayon sa kanyang mga hula, ang True God Skyfire ay dapat na medyo lumang rank 1 True God. Kung ang True God Skyfire ay may divine weapon, malamang na mas malaki pa ang lakas niya kaysa True God Tianfan kapag bumaba siya sa Continent Zone. Ang isang rank 1 True God ay sapat na para lipulin ang buong Continent Zone, ngunit si Zhao Feng ay hindi na si Zhao Feng mula noon. At least, kung mag-focus siya sa pagtakbo, walang magagawa sa kanya ang rank 1 True God. Anong gusto mo? Nagsalubong ang mga kilay ni True God Skyfire. Walang puwersa ang tatanggi sa mga eksperto. Hanggat ang isa ay hindi mula sa isang magkasalungat na puwersa at sapat na malakas, maaari silang magtulungan. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Feng kanina ay madaling nalampasan ang mga normal na demigod. Ang kanyang tunay na lakas ay malamang nakapantay ng First Elder ng lahi. Una, mga mapagkukunan ng paglilinang. Ikalawa, ang mapa ng Blazing Fire Golden Ship Race. Sinabi ni Zhao Feng sa kanila ang gusto niya. Patriarch, ang background ng taong ito ay hindi malinaw at malamang na isang especially iyan na ipinadala ng ibang mga lahi. Dapat tayong magsagawa ng masusing paghahanap bago magdesisyon. Agad na sabi ni si Liu Han. Halatang hindi niya gusto ang ugali ni Zhao Feng. Higit pa rito, pinatay ni Zhao Feng ang isa sa kanyang mga inapo sa harap ng napakaraming tao, kaya nawalan siya ng maraming mukha. Bagamat hindi siya kumpiyansa na matatalo niya ng personal si Zhao Feng, naroon ang Patriarch, kaya halatang iniisip niya kung paano takutin si Zhao Feng. Ang isang ito ay nagmula sa isang lugar na napakalayo at walang alam tungkol sa lugar na ito. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ko ang mapa sa unang lugar. Sabi ni Zhao Feng na may kalmadong ekspresyon. Brat, ang mga mapa ay napakahalaga at mahalaga sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sila ay simbolo ng katayuan, at hindi ito madaling makuha. Sinabi ng True God Skyfire ng may interes.
Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay puno ng hindi mabilang na mga panganib, at ang kalikasan ay patuloy na nagbabago, kaya ang isang detalyadong mapa ay lubhang kapaki-pakinabang. Higit pa rito, ang bawat pulgada ng lupa ay pinaglalaban sa bawat sandali ng iba't ibang lahi o kapangyarihan, kaya't mas bago ang mapa, mas mahalaga ito. Kung ganoon ang kaso, kailangan ko lang pumunta sa ibang lahi na malapit. Nakangiting sabi ni Zhao Feng at naghanda na umalis. Subukan mo siya. Nagmensahe ang Skyfire True God kay si Liu Han. Sa tingin mo ba ito ay isang lugar na maaari mong pasukin at lisanin ayon sa gusto mo? Nanlamig ang mukha ni si Liu Han nang lumitaw ang isang gintong sibat sa kanyang kamay. Golden Flow Raging Howl. Ikan-away ni si Liu Han ang naglalagablab na gintong sibat, at ang mga gintong apoy na maaaring tumunaw sa anumang bagay ay agad na lumitaw sa paligid niya. Boom! 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 Napuno ng mga gintong alon ang kalangitan at umaagos patungo kay Zhao Feng. Substandard God Weapon. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang mga substandard God Weapon ay lilito lamang isang beses sa bawat ilang dosenang milenyo sa Continent Zone. Maliit lamang na bilang ng mga demigod ang mayroong isa. Gayunpaman, iba ang Ancient Desolate Realm of Gods. Karamihan sa mga demigod ay may substandard God Weapon, at kung minsan, mayroon pa silang higit sa isa. Ang mayroon si Liu Han ay napakataas ng grado. Whoosh! Ang figure ni Zhao Feng ay kumislap patungo sa natatakpan ng apoy na si Liu Han. Ano? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni si Liu Han. Noong una ay inakala niya na si Zhao Feng ay kukuha man lang ng sandata para lumaban, ngunit si Zhao Feng ay umaarangkada patungo sa kanyang pag-atake gamit ang hubad na mga kamao. Boom! Nag-alab ang gintong apoy at umihip ang kidlat habang ang figure ni si Liu Han ay bumagsak sa dingding. Dahil ang bulwagan ay nasa ilalim ng proteksyon ng True God Skyfire, walang pinsalang nagawa. Paano ito posible? Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni si Liu Han. Sa sandaling ito, tumingin si Zhao Feng sa sibat na nasa kanyang mga kamay nang nakangiti. Ang sibat na ito ay ang substandard God Weapon ni si Liu Han. Sa palitan ngayon lang, natalo si Liu Han sa isang galaw, at maging ang kanyang substandard God Weapon ay kinuha ni Zhao Feng. Labis na nagulat si Liu Han, at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang likod. Noong una ay naisip niya na, bagamat kayang talunin ni Zhao Feng ang Fifth Elder sa isang galaw lang, medyo mas malakas lang siya kaysa Elder. Gayunpaman, si Liu Han ay natalo sa isang galaw din, tulad ng Fifth Elder. Whoosh! Ang substandard God Weapon ay inilagay ni Zhao Feng sa Misty Spatial World. Salamat sa regalo, Elder C. Pupunta ako ngayon. Tumawa si Zhao Feng, pagkatapos ay nagpatuloy na umalis. Dahil ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa antas ng isang True God, ang mga pag-atake mula sa sinumang mas mahina kaysa sa isang True God ay hindi makakagawa ng malaking pinsala sa kanya. Kahit na siya ay nasa Ancient Desolate Realm of Gods ngayon, ganoon pa rin iyon. Munting kaibigan, dahan-dahan. Ang iyong lakas ay sapat na upang makuha ang mapa ng Blazing Fire Golden Ship Race. Sabi ni True God Skyfire na may mahinang ngiti. Ngayon lang, sinadya niyang hayaan si Liu Han na subukan ang tunay na lakas ni Zhao Feng, ngunit isa lang ang nakikita niya mula sa palitan, at iyon ay isang divine body. Bagamat si Zhao Feng ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa antas ng isang True God. Nilinang niya ang isang malalim na pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan, na nagpapahintulot sa kanyang katawan na maging pare-pareho sa isang divine body. Dahil dito nagawang ganap na baliwalain ni Zhao Feng ang pag-atake ni Liu Han at nakawin ang kanyang substandard God Weapon. Naalala ko lang na kulang pa pala ako ng ilang armas. Huminto si Zhao Feng at nagpakita ng isang tusong ngiti. Ibinaba ni Liu Han ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ang kanyang substandard God Weapon ay kinuha ni Zhao Feng, at ngayon ay sinasabi ng huli na kulang pa rin siya sa armas. Hindi kailangang mag-alala ni Little Friend Zhao tungkol dyan. Ang True God Skyfire ay nag-alinlangan saglit bago sinabing may mahinang ngiti. Sige, maghihintay ako. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at yumoko bago umalis. Patriarch, walang nakakaalam ng kasaysayan ng brat na iyon, at siya ay labis na sakam. Kailangan ba talaga nating hiramin ang kapangyarihan niya?
Bahagyang nalungkot si Siliuhan. Matapos mawala ang kanyang substandard god weapon, si Siliuhan ay maaaring hindi na makapantay sa Third Elder ngayon. Ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip, at ang kasalukuyang sitwasyon ng Blazing Fire Golden Ship Race ay hindi masyadong maganda. Ang kawalan ng kakayahan ay sumili sa mga mata ng True God Skyfire habang siya ay mahinang bumantong hininga. Pagkatapos umalis sa pinagbabawal na lugar, lumipat si Zhao Fang. Maayos din ang Green Jade Ship Race, at nakatanggap sila ng mas magandang treatment mula sa Blazing Fire Golden Ship Race. Sa kalaunan, lahat mula sa Green Jade Ship Race ay dumating sa labas ng bulwagan ni Zhao Fang. Hindi malilimutan ng Green Jade Ship Race ang tulong ni Senior Zhao. Ang aming pasasalamat ay hindi sapat. Hindi ka namin mababayaran. Ang lahat mula sa Green Jade Ship Race ay lumuhad sa lupa. Tumayo ka. Hindi ako pwedeng manatili dito habang buhay. Upang igalang ng iba, kailangan mong umasa sa iyong sariling lakas. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Naiintindihan ng Green Jade Ship Race. Ang mga mula sa Green Jade Ship Race ay may mapagpasyang tingin. Sa halip na parusahan ng Blazing Fire Golden Ship Race dahil sa pagdudulot ng kaguluhan sa Blazing Fire Golden Ship Race, matinding pinsala sa isang upper echelon member at pagpatay kay si Jinhua, si Zhao Feng ay nag-alang sa halip ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ang lahat ng ito ay dahil sa lakas. Sa kabilang banda, ang Green Jade Ship Race ay walang ginawang mali ngunit kinailangang humingi ng tawad kahit na napahiya sila ng Blazing Fire Golden Ship Race. Sa ngayon, ang Green Jade Ship Race ay pinoprotektahan lang ni Zhao Fang. Sa sandaling umalis si Zhao Fang, ang kanilang katayuan ay bababa ng 1,000 yarda, at muli silang mambubuli. Si Zhao Fang ay pumasok muli sa pag-iisa pagkatapos umalis ang Green Jade Ship Race. Si Zhao Fang ay multitask sa loob ng Misty Spatial World. Una niyang nilinang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique upang pagsamahin at palakasin ang kanyang pundasyon. Malapit na niyang matagumpay na maabot ang pinakamataas na yugto ng Mystic Light Realm. Ang pangalawa sa kanyang mga iniisip ay sumisipsip ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning at ginamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning upang pinuhin ang kanyang sagradong lightning body. Ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay palaging papatayin ni Zhao Fang, at nagsimula siyang sumipsip ng God Tribulation Lightning nang walang pag-aalala pagkatapos makuha ang Lightning God Crystal. Maaari nitong palakihin ang kanyang lakas at pagandahin ang kanyang Sacred Lightning Body. Ginamit ni Zhao Fang ang ikatlong bahagi ng kanyang mga iniisip upang mapataas ang antas ng kanyang pangunawa. Whoosh! 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 3 prutas ang lumutang sa harap ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, maraming maliliit na butas ang naruroon sa mga prutas na ito, kaya't mas maraming intent ang nahuhugasan kay Zhao Fang. Sina Zhao Wang at Zhao Wan ay nagtatanim sa hindi kalayuan sa Zhao Fang, at ang layunin ay lubhang kapakipakinabang para sa kanila. Lakas ang lahat. Si Zhao Fang ay may mapagpasyang tingin. Bagamat hindi masama ang kanyang status sa Blazing Fire Golden Ship Race, ang mga 4-star powers ay nasa middle level na pag-iral lamang sa Ancient Desolate Realm of Gods sa pinakamahusay. Walang dapat ikatuwa. Higit pa rito, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay ang pinakanormal at pinakamahina na 4-star power. Mayroon lamang silang isang rank 1 True God, na umaabot na sa katapusan ng kanyang lifespan. Dahil sa isyong ito kaya ang Blazing Fire Golden Ship Race ay agad na nangangailangan ng iba pang mga eksperto at sa gayon ay napakagalang kay Zhao Fang. Kung ito ay isang 4.5 star force sa halip, hindi nila kakailanganin ang tulong ni Zhao Fang. Ang spiritual race ay hindi bababa sa isang 5-star race. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Kung pupunta siya sa spiritual race gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, ang kanyang resulta ay malamang na pareho sa Green Jade Spirit Race pagdating nila sa Blazing Fire Golden Ship Race. Dumating si Siliuhan sa lugar ni Zhao Fang makalipas ang 10 araw. Zhao Fang, ito ang mapa na nilikha ng Blazing Fire Golden Ship Race. Naglabas si Siliuhan ng isang jade slip na nababalot ng kakaibang lihim na pamamaraan. King of Gods, Kabanata 1150. Black-tongued Lizard Race. Kinuha ni Zhao Fang ang jade slip, pinaandar ang kanyang Sacred Lightning Body,
at ginamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning para sirain ang selyo. Isang napakalaking dami ng impormasyon ang pumasok sa isip ni Zhao Feng pagkatapos niyang ilagay ang kanyang kamalayan sa loob. Redleaf Forest Grounds, Sky Feather Island, Blue Ocean Bay. Ang mapa na ito ay higit sa 100 beses na mas malaki kaysa sa mapa ng Green Jade Ship Race, at ito ay mas detalyado at napapanahon. Nalaman ni Zhao Feng na ang Sky Feather Island ay may halos 24 na 4-star power, at ang Sky Feather Island ay isa lamang sa mga isla sa Blue Ocean Bay. Isang 4.5 bituin na kapangyarihan ang namuno sa buong Blue Ocean Bay. Kasabay nito, nalaman ni Zhao Feng na mayroong isang higanteng sinaunang teleportation array sa Sky Feather Island na maaaring direktang magpadala sa kanya sa mga gilid ng Blue Ocean Bay. Nangangahulugan ito na, kung gustong umalis ni Zhao Feng, pinakamahusay na gamitin ang teleportation array sa Sky Feather Island. Gayunpaman, ang teleportation array na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Sky Feather Island Lord. Zhao Feng, ang armas na matatanggap mo ay nasa mga kamay ni First Elder, at kailangan niya na ikaw mismo ang kumuha nito. Malamig na sabi ni si Liu Han. Nasaan si First Elder? Agad na tanong ni Zhao Feng. Bukod sa True God Skyfire at si Liu Han, hindi naramdaman ni Zhao Feng ang iba pang eksperto sa level na iyon sa Blazing Fire Golden Ship Race. Sa Fire Sea Forest, doon lumalaban ang Blazing Fire Golden Ship Race laban sa Black Tongue Lizard Race. Nakangiting sabi ni si Liu Han. Napakahalaga ng mapa ng Blazing Fire Golden Ship Race. Kung gusto ni Zhao Feng ng isa pang substandard god weapon, halatang kailangan niyang gumawa ng higit pa. Kapag pinuntahan ito ni Zhao Feng, kailangan niyang tulungan ang Blazing Fire Golden Ship Race. Mabuti kung ganoon. Oras na para mag-workout ako. Wala pa akong nakilala kamakailan na talagang makakaaway ko. Malamig na tumawa si Zhao Feng at pinaalis si Liu Han. Umalis si Liu Han sa lugar ni Zhao Feng na may malungkot na ekspresyon. Ang ibig sabihin ni Zhao Feng ay walang kakayahan si Liu Han na lumaban kay Zhao Feng. Mayabang at mayabang. Makikita mo ang susunod na mangyayari. Isang tusong ngiti ang ipinakita ni si Liu Han. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay mayroong 5 elder sa kabuuan. Ang First Elder, Third Elder, at Fourth Elder ay nasa larangan ng digmaan. Karamihan sa mga elite ng Blazing Fire Golden Ship Race ay naroon din, ngunit kahit na noon, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay nasa depensa ba at hindi nang ahas na makipagsagupaan laban sa Black Tongue Lizard Race ng direkta. Apoy Sea Forest. Mabilis na hinanap ni Zhao Feng ang lokasyong ito sa mapa sa kanyang isipan. Ang Fire Sea Forest ay nasa Redleaf Forest Grounds. Dahil napakaraming fire elemental resources doon, nagmistulang dagat ito kung titingnan sa itaas, kung saan nakuha ang pangalan nito. Ang dalawang 4-star powers ay naglalaban sa pagkakataong ito dahil nakakita sila ng isang grupo ng mga mapagkukunan sa ilalim ng Fire Sea Forest, Sky Pearl Fire Ginseng. Ang Sky Pearl Fire Ginseng ay naglalaman ng sinaunang fire elemental Heaven Earth Yuan Qi, at ito ay lubhang kapakipakinabang para sa estado ng pag-iral ng isang tao kahit na sila ay mga demigod o Diyos. Tumungo si Zhao Feng sa destinasyon matapos kumpirmayan ang kanyang ruta. Ang Fire Sea Forest ay nasa teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race, kaya hindi ito masyadong malayo. Sa kasalukuyang bilis ni Zhao Feng, makakarating siya sa loob ng 2 buwan. Bagamat abala si Zhao Feng patungo sa destinasyon, sina Zhao Wang at Zhao Wan ay naglilinang pa rin sa loob ng Misty Spatial World, kaya ang mga bagong karanasan at pag-unawa ay patuloy na umuusbong sa isip ni Zhao Feng. Nandito ako. Huminto si Zhao Feng. Nakikita niya ang kakaibang pulang kagubatan na nababalot ng pulang ambon sa di kalayuan. Ang kapaligiran na ito ay lubos na angkop para sa mga taong naglilinang ng elemento ng apoy. Naramdaman ng Fire of Wind Lightning Sacred Power sa loob ng katawan ni Zhao Feng ang Heaven Earth Yuan Qi at ang Fire Elemental Resources sa hangin at nagsimulang kumulo. Natagpuan ni Zhao Feng ang ilang daang miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race sa ilang mga guho. Ilang daang milya ang layo ay isang malaking bilang ng mga miyembro ng Black Tongue Lizard Race. Ito ba ang bagong dating na si Zhao Feng? Sa sandaling ito,
Isang elder na may pulang balbas na halos umabot na sa kanyang tuhod ang lumabas mula sa grupo ng mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Whoosh! Agad na bumaba si Zhao Fang sa lupa. Maraming miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race sa paligid ng mga guho. Sila ay may mga pangit na ekspresyon, at karamihan sa kanila ay lubhang nasugatan. Nang makitang dumating si Zhao Fang, ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon ng akala nila ay malapit na silang makatanggap ng malalakas na reinforcements, ngunit nauwi iyon sa pagkabigo at pagkadismaya nang maramdaman nila ang paglilinang ni Zhao Fang. Ano ang problema ng Patriarch? Bakit siya nagpadala ng late stage na Mystic Light Realm Cultivator? Ano ang magagawa ng isang tao sa huling yugto ng Mystic Light Realm? Sunod-sunod na napabuntong hininga ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Maging ang First Elder ay huminto sandali at tumingin ng may kaina hinala kay Zhao Fang. Sinabi ng True God Skyfire na isang makapangyarihang eksperto ang sumali sa kanila at kukunin ang substandard God weapon dito kapalit ng pagtulong sa kanila na labanan ang Black Tongue Lizard Race. Siyempre, kukuha ang lahi ng isa pang substandard God weapon at ibibigay ito sa First Elder. Ngunit hindi sinabi sa kanya ng True God Skyfire na si Zhao Fang ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm. First Elder, nandito ako sa ilalim ng utos ng True God Skyfire na kunin ang substandard God weapon. Dumating si Zhao Fang sa harap ng First Elder at sinabi, "Ano? Nandito ang brat na ito para kunin ang substandard God weapon. Ngayong nag-aaway ang dalawang lahi, aalisin na niya ang substandard God weapon. Anong pag-asa natin?" Ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay tumingin kay Zhao Fang nang may pagkasuklam. First Elder, talagang hindi ito napakahusay. Sa sandaling ito, lumakad ang Third Elder ng Blazing Fire Golden Ship Race. Tumahimik ka. Ang First Elder ay umungal at naglabas ng nakakatakot na aura, dahilan para tumahimik ang lahat. Si First Elder ang pinakamalakas na demigod sa Blazing Fire Golden Ship Race, at siya ay itinuring na Patriarch noong ang True God Skyfire ay nasa hiwalay. Ito ang utos ng Patriarka. Isang mahabang espada na natatakpan ng mga gintong selyo ang lumitaw sa kamay ni First Elder. Kinuha ni Zhao Fang ang substandard God weapon na ito at siniyasat ito saglit. Hindi masama. Medyo nasiyahan si Zhao Fang. Ito ang pinakamahusay na substandard God weapon na nakita niya sa ngayon. Ngayon kakailanganin natin si Brother Zhao upang tulungan ang ating lahi na labanan ang kaaway. Tumingin ng malalim si First Elder kay Zhao Fang. Bagamat si Zhao Fang ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, nakikita ng First Elder na si Zhao Fang ay hindi normal. Higit pa rito, nagtiwala siya sa pasya ng Patriarka. Bakit magpapadala ang True God Skyfire ng isang taong walang silbi para suportahan sila? Siyempre, agad namang sumang-ayon si Zhao Fang. Bagamat medyo mahina ang Blazing Fire Golden Ship Race, ang kapaligirang ito ay nababagay sa kanila, kaya naman maaari silang tumagal ng ganoon katagal. Naiintindihan. Nakahanap si Zhao Fang ng random na lugar at pumasok sa Misty Spatial World. Whoosh! Whoosh! Dalawang substandard God weapon ang lumitaw sa mga kamay ni Zhao Fang, ang nagninangas na gintong sibat at ang gininto ang mahabang espada. Ibinigay ni Zhao Fang ang nagniningas na gintong sibat kay Zhao Wang at ibinigay ang gininto ang mahabang espada kay Zhao Wan. Ang elemento ng metal sa loob ng gininto ang mahabang espada na ito ay medyo dalisay, at maaari itong magamit upang linangin ang metal ng wind lightning sa hinaharap. Nagplano si Zhao Fang. Kung narinig ng mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ang sinabi ni Zhao Fang, malamang na maubos sila ng dugo. Si Zhao Fang ay nagpaplano na gumamit ng substandard God weapon bilang isang mapagkukunan ng paglilinang. Iyon ay isang ganap na basura. Sa totoo lang, hindi man lang kailangan ni Zhao Fang ng anumang armas. Ang kanyang Golden Cone Sacred Lightning ay umabot na sa ika-7 antas, kaya ang kanyang katawan ang pinakamahusay na sandata. Sumanib din ito sa kapangyarihan ng bloodline sa kanyang hintuturo at karaniwang isang divine weapon na nalampasan ang mga substandard God weapon. Ang talagang kulang kay Zhao Fang ay isang long-range na sandata. Hindi na masisiyahan ng Skylock ang bow si Zhao Fang, at ayaw ni Zhao Fang na ibunyag ang Ancient God Seal.
Pagkatapos ng lahat, ang True God Tianfa ay dumating sa Continent Zone partikular para sa item na ito. Mula dito, makikita ng isang tao na ang Ancient God Seal ay itinuturing na mahalaga kahit nasa gitna ng mga divine weapon. Umupo si Zhao Fang at nagsimulang magtanim. Nilinang niya muna ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Divine Formang Technique bago subukang suriin ang ikatlong antas ng Soul Splitting Technique. Ang misteryosong gininto ang bola ay kinopya ang mga sinaunang mapagkukunan sa loob ng dimensyon ng kanyang God Eye. Maraming intent ang nagtipon sa paligid ng Lightning God Crystal at dahan-daang hinigop ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, pagkatapos ay pinagsama ito sa kanyang Sacred Lightning Body. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, na isinasantabi ang gulong zone, napakahirap para kay Zhao Fang na umalis sa Skyfeather Island o Blue Ocean Bay gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Higit pa rito, ang Ancient Desolate Realm of Gods ay lubhang malupit at mapanganib. Sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang lakas ay makakaligtas si Zhao Fang at makikita si Zhao Yufei pati na rin si Xin Wuang, na may hindi kilalang antas ng lakas. Sa makatuwid, kailangan ni Zhao Fang na gamitin ang lahat ng kanyang oras upang madagdagan ang kanyang lakas. Sa tapat ng Blazing Fire Golden Ship Race ay kung saan naroon ang Black-Tongued Lizard Race. First Elder, tila nakatanggap ng reinforcements ang Blazing Fire Golden Ship Race. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ng isang matanda na makapal ang balat. Ang Black-Tongued Lizard Race sa orihinal ay kailangan lang umatake ng 2 o 3 beses pa bago nila matalo ang Blazing Fire Golden Ship Race. Ang Black-Tongued Lizard Race ay hindi talaga gusto ang mga mapagkukunan. Ang kanilang focus ay ang mismong Blazing Fire Golden Ship Race. Humihina na ang Blazing Fire Golden Ship Race, at ang True God Skyfire ay umaabot na sa katapusan ng kanyang buhay. Ang Black-Tongued Lizard Race ay hindi maaaring payagan ang isa pang True God na lumitaw sa Blazing Fire Golden Ship Race. Bao Li, isa lang itong nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Hindi na kailangang mag-alala. Ang First Elder ng Black-Tongued Lizard Race ay may malamig na ekspresyon. Ngunit bakit magpapadala ang Blazing Fire Golden Ship Race sa isang solong tao sa huling yugto ng Mystic Light Realm? Nagsimulang mag-isip si Bao Li. First Elder, tama ang sinabi ni Bao Li. Talagang may kaina-hinala tungkol dito. Sa sandaling ito, lumakad ang isang demigod expert na nakasuot ng dark blue armor. Pagkatapos ay pumunta at subukan ang mga ito. Nag-isip muna si Elder bago nagsalita. Oo naman. Susuriin natin ang sitwasyon. Si Bao Li at ang Dark Armored na lalaki ay pinamunuan ang 300 miyembro ng Black-Tongued Lizard Race at tahimik na lumapit sa Blazing Fire Golden Ship Race bago sumisingil sa isang tiyak na sandali. Patayin. Patayin ang lahat ng Blazing Fire Golden Ship Race. Nagpakita ng nakamamatay na titig ang lalaking nakabaluti at umungal. Atake ng kalaban. Ang Black-Tongued Lizard Race ay umaatake. Mabilis. Ipagtanggol. Mabilis na pumasok sa battle mode ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ang First Elder ng Black-Tongued Lizard Race ay hindi pa gumagalaw. Nagulat ang First Elder ng Blazing Fire Golden Ship Race. Nagsimula na ba ang laban? Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata, na puno ng layunin ng labanan. Zhao Fang, sumali ka sa grupo ko at makinig sa mga utos ko. Sa sandaling ito, nagsalita ang Third Elder ng Blazing Fire Golden Ship Race.